Dalawang panibagong sako ang na-recover ng search and rescue operations ng Philippine Coast Guard dito sa lawa ng Taal ngayong araw. Ayon kay PCG Southern Tagalog District Commander Commodore Jeronimo Tovilla, taliwas sa unang napaulat na 4 ay 2 sako lang ang natagpuan sa ilalim ng lawa ng Taal sa bahagi ng Laurel, Batangas. Sir, so 2 lang talaga yung nakita na monitor? Yes sir. For this day, that's the only objects that we have. Kumusta po yung ating Anya, ito ay bunsod ng mga pumatong na buhangin at iba pang debris sa mga sako. Pasado alas 7 nang ginawa kaninang umaga ang diving operations. Ginawa ito 100 meters hanggang 270 meters ang layo mula sa baybayin ng Barangay Balakilong. Sabi ng Coast Guard, ang lalim ng sinisid nila kanina nasa 16 meters hanggang 21.8 meters. Umaga pa lang, may nakapa na agad ng mga diver sa lakebed. Kaya naman naglagay agad sila ng boya para markahan ang nasabing lugar. Inintay muna nila na dumating ang forensic experts mula sa National Bureau of Investigation at prosecutor mula naman sa Department of Justice bago simulan ang round 2 ng search and retrieval operations. Pasado alas 2 mga kasama nang simulan ang ikalawang sigwada ng pagsisid kung saan layo naman na i-recover ang unang minarkahang lugar o i-recover yung mga sako sa unang minarkahang lugar ng PCG. Ayon kay Tovilla, ginamitan ito ng fine mesh net ang mga nakitang suspicious objects o kahina-hinalang bagay sa ilalim ng tubig, lalo't halos isang metrong visibility lang ang sakop sa lalim ng 50 hanggang 70 feet at posibleng masira ito kapag iniangat na. Matapos may angat ay agad namang inilagay ang mga ito sa cadaver bag. Dagdag pa ni Tovilla, ang mga na-recover ng mga divers ay naglalaman ng mga pinaghalong mga nasunog na bagay, posibleng bahagi ng tao o katawan ng tao o hindi. Kaya naman, kailangan pa itong isailalim sa forensic verification. Paliwanag pa ng opisyal, hindi agad matutukoy kung ilang piraso ang laman ng sako hanggat hindi ito naiahon, lalo't posibleng magkapatong-patong o magkakadikit na ang mga